kay Tita Evangeline din. Gusto nga ni Tita Evangeline na, kasi iniisip ko sila si Tita Evangeline. Gusto nga ni Tita Evangeline talaga, hindi na lang namin na ilabas. Gusto niya ikuha pa ng security guard, bodyguard. Si Kuya Luis. Tapos si Ninang Precious naman, gusto service nga. Opo. So yun po, stop po muna natin. So just heads up lamang po in this video is pag-usapan po natin itong naging live ni biglaang live ni Tekram tsaka ni Kuya Alvin the Box, kung saan nga po is nabanggit nga po ni Tekram doon na plano nga daw po or gusto nga daw pong kuhanan ni Tita Evangeline si Luis ng bodyguard para maging safety nga po ito, which is grabe talaga si Tita Evangeline. Grabe yung pagmamahal niya kay Luis at talagang very important person si Luis para sa kanyang buhay. Imagine guys, bodyguard ha. And usually sa mga taong nagkakaroon ng bodyguard is yun lamang po mga politiko at mga mayayaman talaga na mga tao. Kaya nakakatuwa lamang talaga itong si Tita Evangeline dahil nga po talagang ipinaparamdam niya ng lubos yung kanyang pagmamahal at care talaga kay Luis. So tara po, ipapatuloy po natin ang panonood. Sabi ko po pag-usapan mo natin yung pong pwede pong mapahamak si Kuya kasi nga po unang araw, pangalawang araw, pangatlo, yung pang-apat na araw, hindi ko po natin si Kuya Luis. Tapos, kasi kinuwanan po ng service ni Nanay Jack, si Kuya Luis natin, si Kuya Robin. Kaso, one day lang, gusto po niya magmotor na lang daw po talaga. Tapos, sinano ka nga po, kanina, sabi ko, dahil pinipilit po ni Kuya na magmotor na lang, kaya sabi ko susundan ko kayo, tapos pinangkas ko si Alvin the Box para makita ko po yung galaw po niya sa pagdadrive. Tapos yung may mga ano yun may mga minsan kasi pamamaraan ba ang tawag doon? Pamamaraan nga. Pinangkas ko si Alvin the Box. Kuya Ben, anong masasabi mo doon sa driving skills na ni Kuya Luis? Yun nga. Ayun po, bago po natin pakinggan yung sasabihin ni Kuya Alvin the Box, ito nga pong live na ito is biglaan nga po kasi nag-aalala nga po si Tekram kay Luis dahil nga po sa pagmumotor nito papunta sa kanilang paaralan. First, second, and third day daw is inihatid pa ito ni Tekram sa school, pero the fourth day is kinuhaan na nga po ito ng service sana ni Nanay Jack para maging safety nga po ang pagpunta ni Luis ng paaralan. However, one day lamang daw po iyon. Then the next day nga daw po is gusto na ni Luis na magmotor na lamang siya. Which is para kay Tekram is delikado since alam naman po natin talaga na napakadelikado especially sa mga kabataan ngayon na nagmumotor at especially dumadaan pa sa highway. So napakadelikado talaga. Marami tayong nakikita mga balita na ganoon, kaya sobrang nag-aalala nga po si Tekram para sa kaligtasan nga po ni Luis dahil nga po sa pagmumotor nito. So ito po, ang ginawa po ni Tekram is nung nagmotor nga po si Luis sa puntang school is sinundan nga po niya ito kung saan nga po is pinaangkas niya si Kuya Alvin the Box kay Luis para ma-check at malaman kung paano nga ba mag-drive si Luis, kung safety nga ba yung kanyang pag-drive. So tara po, pakinggan po natin. Putay, ano naman siya? Kumbaga expert po siya magmotor. Expert naman. Oo. Pero kailangan pa rin syempre ng paalala yung gabay ba na pero sa pagmumotor niya, okay naman po, wala pong problema sa pagmumotor. Okay naman. Kumbaga talagang handin niya na yung motor niya. Ang po dyan, kahit na nga po, magaling na po magdala ng motor, marunong na magmotor, or expert na sa pagmumotor, yung po kasi, yung accidentes, hindi po kasi may iwasan yun. Especially, ikaw ka, for example, si Luis, siya, kumbaga, nag-drive ng maayos. However, paano naman yung mga ibang motorista, ibang mga drivers, diba? Yun po yung kadalasan kahit na napaka-safe ng pag-drive mo, pero may iba pa din talaga na kaskasero, so madadamay ka talaga. So yun po yung nakakatakot po dun sa pagmumotor talaga. Kasi naalala ko, Kuya Ben, hindi ba kaya dyan ako natatakot yung minsan nasagi ng tapos nahiga, di ba? Opo.
Tapos, Sa ano lang naman yan, yung mga ganun kulang sa ano kulang sa masid, kumbaga. Kumbaga diretso lang yung ganun. Pero si kuya, syempre, ano pa rin natin. Kumbaga, sabi ko nga po, paano kaya kung 1 month kang sasakay sa likod? Para hindi, mga 1 week po siguro. Kay Tita Evangeline din. Gusto nga ni Tita Evangeline na, kasi iniisip ko sila si Tita Evangeline. Gusto nga ni Tita Evangeline talaga, hindi na lang namin na ilabas. Gusto niya ikuha pa ng security guard. Bodyguard. Bodyguard. Si Kuya Luis. Tapos si Ninang Precious naman, gusto service nga. Opo. Ang sa akin naman, kaya tinuturuan ko talaga sila. Tinuturuan kong mag-commute, kumare, magsakay ng jeep, tapos tricycle, para matuto ba sa ng pera, para pong ganon. Kumbaga, tinuturuan ni Tekram si Luis ng reality of life kasi yun talaga yung reality ng buhay natin eh. Hindi naman lahat ng pagkakataon may maghahatid, may service or something. So may pagkakataon talaga na kailangan din ni Luis na mag-commute, especially kapag tumanda na siya or maging matured na siya, may pamilya niya. So kailangan niyang matutunan yun para nang sa ganun hindi siya mahirapan pagdating ng panahon. Yun po yung gustong matutunan ni Tekram for Luis, and also para maging marunong daw humawak ng pera ba, ganun. So kahit na sinabi na po ni Tita Evangeline na kuhanan ng bodyguard or kuhanan ng service for Ninang Precious, pero ayaw nga po ni Tekram kasi gusto nga po niya na kumbaga matutong tumayo sa sariling mga paa si Luis through pagkukumute at marunong or matutong mag-ano ng pera, mag-save ng pera kumbaga. Pero ang ni Kuya kasi, nasanay na ng Opo. nasanay na sa pagmumotor nung nauwi po sa kanila. Pero mas gusto ko sana yung na lang, yung pag-commute. Kasi isang tricycle at jeep lang naman, para hindi na lang masyado ding Kasi, kumbaga, tinuturuan ko silang magtipid. Ganun, matuto sa pera. Opo. Para diyan kasi natin diyan sila tatatag eh. Ang ganyang hayaan mo sila sa ganyang hindi naman pwedeng, di ba? Opo. Dapat talaga matuto silang ganun eh. Ayun, sabi niya hindi man tayo ikuha na lang ng service tricycle. Ayaw nga po niya nang magpa-service eh. Ko nga, baka may angkas ka ng wala naman daw po. May angkas ka na chicks, sabi kong ganun kanina. Wala po, sabi niya. Ayan po, so naiintindihan ko rin naman po si Luis kasi sa edad nga po ni Luis na 17, kahit ako nung 17 years old ako is nahilig din po ako sa motor talaga. At masaya talaga sa puso, especially kapag ikaw yung nagdadrive, yung ganito, ganyan, napakasarap ng pagdadrive mo. So naiintindihan ko si Luis kung bakit mas gusto nga po niyang magmotor. Pero yun nga, kailangan din talaga niya ng ingat lang talaga kasi inuulit ko nga kahit nag-aano pa kadaling magmotor, kahit na expert ka pa magmotor, ay hindi po natin alam yung aksidente or disgrasya talaga. Kaya palaging mag-ingat din, always mag-pray, magtiwala kay God sa pag-drive, para gabayan yung pag-drive, I mean. At yung gusto ni Tekram na kumbaga magkukommute na lang, is okay din po yun, para kahit papano is mas magiging safety. Kung yung naman po, yung ayaw kasi ni Luis ng service na daw eh. So ayaw kasi ni Luis ng ganoon kasi parang sobrang VIP na po yung ganoon, especially yung plano ni Tita Evangeline. Although napakaganda po ng mga plano nila, kaso nga lang ayaw po ni Luis ng ganoon, of course, kasi sobrang VIP na po yun para sa kanya. At alam naman po natin si Luis na gusto niya yung kababaan ng loob at yung simple lang. So yun po, I think hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for now po.